Good day mga ka-soilmate. Lucas again from Langley, BC. I'm starting to check which among my plants are still growing or have gone because of the harsh winter. So, tayo starting na. Ayan na ang autumn joy. Meron palang autumn fire. Tapos yung lilac ko, parang nabuhay after a while. Kala ko mamamatay na. Kala ko i-uproot ko na. Dapat pala, hindi mo ina-uproot ang plant pagka mga few months ng ano ba yan, nakita mong para bang brown na dying. Kasi dapat kakat mo pala yung mga patay na sanga, yung stem tsaka twigs para mabuhay sila uli. Itong lilac, we bought it, kung lumipat kami dito 2015, mga 2016 binili ko to, a year after na construct itong deck. Ito, ayan na, kala ko mamamatay siya last year eh. Ginawa ko, before mag-autumn, pinagkakat ko yung summertime na nakita ko mamamatay, pinagkakat ko, ayan oh. Nakakatuwa, dumami yung ano niya, yung small twigs niya, tsaka naging yellow-green, oh, to let you see closer. So, yan. Oh, wala pa akong tanim sa aking vegetable. Tapos, eto din, yung hydrangea ko na mamamatay na. Kinat ko rin yung mga twigs, mukhang mabubuhay siya ngayon. Lalagyan ko yan ng orange peel. Yung balat ng ng oranges pag kumain kayo, i-dry nyo a little bit, tapos ibaon nyo doon sa ilalim ng lupa ng hydrangea. Mas maganda daw ang bulaklak. Yan ang blackcurrant ko. Ito lang natira. Others, tingnan nyo iba na bulok na. Pero better than last year. So maglilinis pa yung lola nyo. And pa ako. Wala na akong rose garden. Ito lang ang rose ko. Yung roses namin tinanggal ko para pagtanim ng bago. Ganda. Yan. Tapos yung sage na binunot at nilagyan ko ng bagong lupa, mukhang nabubuhay. Yung blackcurrant. Yan. Yung aking succulent garden, ayan na. Konti lang ang varieties niya kasi yung mga matataba na namatay. So, that's all. So, maglilinis pa yung lola nyo. A lot to do. A lot of cleaning. A lot of work. Siguro magre-repaint ako ng pens para mabuhay. Kasi hindi ko pa kaya bumili ng bagong pens. Hindi yun ang priority. Sabi nga, but at least, hopefully. Wilma Cadorniga, buhay pa yung ating roses. Kung saan ka man, kung nasa Pilipinas ka man, just to let you know, nag-survive uli siya after the long winter. Yan, surviving uli. Tapos yung ibang twigs, inano ko lang, basta pagkakat ko, itinanim ko, ayan, I don't know kung mabuhay, just like the roses, ayan, nagtanim din ako. Basta sinasaksak ko lang, ganoon. Trying my luck. Tapos yung ibang mga hostas, ayan, lumalabas na, oh, kita ninyo. So, that's all for now. Ito yung succulent plant na talaga namang napaka-lush, no? Ito, I have to clean, no? Tignan nyo, may molds. Pag hindi mo yan nilinis, napakadumi tignan. Yan ang mahirap pagka puti yung ginamit mong mga yung para pang cover ng
pergola. Kakaroon ng ibang kulay. So, siguro to tatapon na namin itong ano, yan kasi medyo luma na eh, no? Ito yung mga binili naming ubas, yan, tiging na discolor na kasi pag walang pabunga nilalagay ko yan para may tsura naman ang konti. So, tingnan natin kung ano pa ang pwedeng mabuhay, maayos. But more or less, may natira naman after the long winter. So, maglilinis muna ako. It's April 9. Sa atin, significant yun. Ano ba yung Polo Bataan o whatever. Parang hindi ko na maalala yung aking Filipino history, no? Pero basta alam ko may Polo Bataan yata yun. It's a significant day in the Philippines. I just don't know how they celebrate right now. So, that's all mga ka-soilmate. Soilmate ulit tayo. Next week, pag mayroon akong binisitang mga garden or nursery, iha-highlight ko rin, papakita ko rin sa inyo para magkaroon kayo ng idea ano yung mga mabibili doon para ma-planted nyo na rin yung araw ninyo. Kasi magandang mag-ikot sa mga nursery. You will get idea how to rearrange your garden. Kasi sabi nga, dapat every season meron kang plans na highlights para mas maganda yung garden mo. Ito hindi masyado kasi alam niyo naman, senior, limited lang ngayon ang nagagawa namin mag-asawa. At saka yung space not so big enough. Kaya kung ano lang yung kaya namin, yun lang ang gagawin namin. So yung husband ko, pinapalitan niya yung entrance ng back door kasi after a while, 10 years na eh. So sira na kasi nga nabababad sa lamig, init. So it's time to change. So yun ang kanyang trabaho ngayon. Ako naman, cleaning ako ngayon. Cleaning lady ako. Cleaning gardener. So, okay, bye for now. Salamat. This is Au Lucas. I hope everyone is in good shape. Lumabas kayo habang may araw ng konti. Kahit ano. Yung kapitbahay namin, ang daming bulaklak nung kanyang yung cherry tree niya, white. Itong aking cherry, hindi masyadong nagbubunga. Maliliit lang. So, let's see. Bye for now. This is Au Lucas. Salamat again sa lahat ng mga ka-senior ko, ka-soilmate ko, at ka-retiree ko. From Langley, BC, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay kayo. Bye-bye.